kanya-kanya lang tayo ng interpretasyon. Madalas kong marinig ang ganitong pangangatwiran kapag nagkaroon ng diskusyon patungkol sa Biblia, lalo na kapag may pagkakaiba ng paliwanag. Kanya-kanya lang daw tayo ng interpretasyon. Iba pa po ito sa agree to disagree. Lumalabas na ang ibig ipakahulugan sa pagsasabi ng kanya-kanya lang daw tayo ng interpretasyon ay my interpretation is as valid as your interpretation. My interpretation is valid as your interpretation. Ibig bang sabihin nito, parehong tama ang magkasalungat ng mga paliwanag? Bakit nga ba may pagkakaiba sa mga pagpapaliwanag sa Biblia? Katatapos lang ng mahal na araw at maraming mga churches ang ipinangaral ang 7 last words ng Panginoon sa krus sa kanilang mga Good Friday services. Madalas na marinig natin na ang ibig daw sabihin ng I thirst o nauuhaw ako ay nauuhaw daw ang Panginoon sa ating pagmamahal. Tama ba ang ganitong pagpapaliwanag? Ang mga ito ang ating tatalakayin dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Bakit iba-iba ang interpretasyon gayong iisa lang ang Biblia na ginagamit? Isa ito sa madalas na mga tanong na natatanggap natin. Ginagamit din itong katwiran ng mga hindi naniniwala sa Diyos para questionin ang Biblia. Ano nga ba ang mga dahilan at nagkakaiba ang mga pagpapakahulugan sa Biblia? Gusto kong linawin na hindi ako sang-ayon sa kanya-kanya na lang tayo ng pagpapaliwanag. Hindi rin ako sang-ayon na pare-pareho lang na matimbang ang iba't ibang mga interpretasyon. Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Pansinin ninyo ang mga salitang ito na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Makikita natin na may wasto at hindi wastong paggamit sa salita ng Diyos. Hindi rin maaari na ang magkasalungat na interpretasyon ay parehong tama. Lalabag ito sa tinatawag na law of non-contradiction. Ayon nga kay Matt Slick ng Christian Apologetics and Research Ministry, the law of non-contradiction is one of the basic laws in classical logic. It states that something cannot be both true and not true at the same time when dealing with the same context. Maaaring kapag may magkasalungat na interpretasyon, pareho silang mali. Maari din naman na isa sa kanila ay tama at ang salungat naman dito ay mali. Ngunit hindi maaaring pareho silang tama. Halimbawa, hindi maaari na parehong tama ang nagtuturo na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos at ang nagtuturo na hindi siya Diyos.
Maliban na lang kung magkaiba pala sila ng gamit sa katawagang Diyos o magkaibang Jesus ang kanilang tinutukoy. Ngunit kung pareho sila ng gamit sa salitang Diyos at iisang Jesus lang ang pinag-uusapan, hindi maaari na parehong tama ang kanilang magkasalungat na paliwanag. Kaya hindi ako sang-ayon sa katwirang kanya-kanya tayo ng interpretasyon o magkasing timbang ang mga magkakasalungat na paliwanag sa Biblia. Ngunit hindi natin maikakaila na may mga iba't ibang interpretasyon nga sa Biblia at kahit mismong mga equally godly and competent scholars ay nagkakaiba ng mga paliwanag dito. Isa sa dapat nating tanggapin ay ang katotohanan na salita ng Diyos ang ating pinag-aaralan. Ayon sa Isaiah chapter 55 verse 9, sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Talagang may mga katuruan sa Biblia na matayog para sa ating pag-iisip. Kaya nga kahit ang mga apostol ay umaamin sa kanilang limitasyon sa pagkaunawa sa mga kapahayagan ng Diyos. Ayon kay Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 13 verses 9 to 10, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, hindi pa ganap ang ating kaalaman at hindi rin ganap ang kakayahan nating magsalita ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, maglalaho na ang di ganap. Kinikilala ni Pablo na hindi pa ganap ang ating kaalaman at magiging ganap lamang ito when the Lord ushers the eternal state of all things. Ganito naman ang sinabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 3 verses 15 to 16 patungkol sa mga sinulat ni Apostol Pablo. At inyong ituring ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga. Gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Makikita na inamin ni Pedro na may mga sinulat si Pablo na mahirap unawain. Pakatandaan na ang sinabi ni Pedro ay may mga bagay na mahirap unawain. At hindi naman niya sinabi na lahat ng nasa Biblia ay mahirap unawain. Ang sinabi niya, mahirap unawain. Hindi naman niya sinabi na hindi na mauunawaan. Malaking bahagi naman ng Biblia ang malinaw o nauunawaan. At may pagkakaisa naman tayo mga evangelicals sa mga essentials o sa mga katuruan na may kinalaman sa kaligtasan. Hindi tayo dapat magkaiba sa essentials sapagkat ito ang magdi-define kung ang isang church ay sa Panginoon o hindi. Mayroon lamang ibang bahagi na talagang magkakaiba tayo ng pagkaunawa na kadalasan naman ay mga non-essentials o wala namang kinalaman sa kaligtasan. Dito makikita natin na may limitasyon ng abot ng ating pangunawa sa Biblia. Nililinaw ko lang na kahit may limitasyon ang kaalaman ng mga sumulat ng Biblia katulad ni Pablo, ay hindi nangangahulugan na may mali na sa Biblia. Ang kanilang paglago sa kaalaman ay mula sa katotohanan patungo sa mas malalim na katotohanan. Tandaan natin na hindi lahat ng gusto nating malaman ay nasa Biblia. Ngunit lahat ng kailangan nating malaman.
May mga bagay na hindi na talaga inihayag ng Diyos sa kanyang salita. Ayon sa Deuteronomy chapter 29:29, ang mga bagay na lihim ay para sa Panginoon nating Diyos. Ngunit ang mga bagay na hayag ay para sa atin at sa ating mga anak magpakailanman upang ating magawa ang lahat ng mga salita ng kautosang ito. Subalit, pananagutan natin ang mga katotohanang inihayag sa salita ng Diyos. Kahit na may limitasyon ng abot ng ating kakayahang unawain ng Biblia, hindi katwiran na hindi na tayo magsisikap na pag-aralang lumago sa kaalaman. Mananagot tayo sa Diyos sa pag-unawa at pagsunod sa kanyang salita. Sa Romans 14, tinalakay ni Pablo ang mga pagkakaiba sa pananaw sa ilang mga bagay katulad ng pagkain o ng pagsasagawa ng mga holidays. Ayon sa Romans chapter 14 verse 5, may nagpapahalaga sa isang araw ng higit kaysa ibang mga araw. May naniniwala namang pare-pareho ang lahat ng araw. Dapat tiyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Dapat magkaroon ng paggalang sa isa't isa sa ganitong mga pagkakaiba. Ngunit pansinin natin na may pananagutan pa din tayo na tiyakin na alam natin kung ano ang ating pasya at bakit yun ang ating pasya. At may pagkakataon na kailangan nating magbago ng pasya kung may dagdag na kaalaman na nagtutuwid sa ating dating pasya. May pagkakataon din na dahil sa dagdag na kaalaman ay mananatili tayo sa ating naging pasya. Ang mahalaga ay alam natin kung ano ang ating pinaniniwalaan at kung bakit natin ito pinaniniwalaan. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, maliban pa sa aming YouTube channel, ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa FEBC Bicol, sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Balikan na natin ang ating talakayan kung kanya-kanya lang nga ba tayo ng interpretasyon sa Biblia. Kinilala natin na magkakaroon talaga ang mga mananampalataya ng pagkakaiba sa pagkakaintindi, lalo na sa mga mahirap unawain na mga talata sa Biblia. Nakita natin na dahil ang Biblia ay salita ng Diyos na walang hanggan at dahil ang ating isip ay may hangganan, may limitasyon ang ating pagkaunawa sa kanyang salita. Ngunit, hindi ito dapat maging katwiran para hindi pag-aralan ng wasto ang salita ng Diyos. Itinuturo sa Biblia ang lahat ng kailangan nating malaman, bagamat hindi nito itinuturo ang lahat ng gusto nating malaman. Matatandaan na ganito ang sinabi ni Apostol Pedro tungkol sa mga sinulat ni Apostol Pablo sa 2 Peter chapter 3 verse 16. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Totoo na may mga bagay na mahirap unawain, hindi lang sa mga sinulat ni Pablo, kundi sa iba pang mga kasulatan. Ngunit ipinapaalala ko na ang sinabi ni Pedro ay may mga bagay na mahirap unawain. Hindi naman niya sinabi na lahat ng mga bagay ay mahirap unawain.
Ang sinabi niya ay mahirap unawain at hindi naman niya sinabi na hindi na mauunawaan. Pansinin din natin na bagamat may mga bagay na mahirap unawain sa mga kasulatan, kailangan pa rin ng wastong pag-iinterpret dito. Nagbigay babala pa nga si Pedro na mapapahamak ang mga bumabaluktot sa mga talata kahit na mahirap unawain ang mga talatang ito. Tinawag pa niya ang mga bumabaluktot sa mga talatang mahirap unawain na mga hindi nakakaalam at mga walang tiyaga. Kaya pananagutan pa rin natin na araling mabuti ang mga talata ng Biblia, mahirap mang unawain ito o madali lang itong unawain. Bakit nga ba may pagkakaiba sa mga interpretasyon sa Biblia? Isa sa mga dahilan ay ang hindi consistent na pagsunod sa mga rules of interpretation. Pansinin ninyo na ang sinabi ko ay hindi consistent na pagsunod. Napapansin ko po kasi na kahit na hindi Christian ang nagpapakilalang Bible teacher, gumagamit din siya ng rules of interpretation. Narinig din natin sa kanila halimbawa na tingnan daw ang context. Maganda yun. Subalit ang problema, hindi consistent ang kanilang pagsunod dito. Ito ay magandang paalala sa lahat. Kailangan na i-double check nating mabuti ang ating pagkakaintindi sa talata na ating pinag-aaralan. And this applies even to those passages that we are already familiar with. Huwag nating i-assume na alam na natin ang pakahulugan ng isang talata dahil lang sa madalas na natin itong naririnig na itinuro o ipinangaral. May mga nagsasabi na bakit pa daw pinapahirapan pa ang pag-aaral at pagtuturo ng Biblia. Sabi pa nila, hindi na raw kailangan na i-interpret pa ang Biblia. Babasahin mo na lang daw. Kaya nga, madalas nilang sabihin, basa. Subalit, maging ang pagbabasa ay pagbibigay kahulugan sa Biblia. Halimbawa, ano ang ibig sabihin ng salitang lakad? Lakad. Ang tinutukoy ko ba ay ang hindi pagtakbo at sa halip ay ang paglalakad? Ang tinutukoy ko ba sa lakad ay may pupuntahan tayo? Kapag sinabi natin na para maintindihan, kailangan use it in a sentence, gumagamit ka na ng rules of interpretation. Ito'y dahil gusto mong makita ang context ng salita o ang pagkakagamit nito para makita mo ang tamang pakahulugan dito. Kaya, tandaan po natin, the act of reading is an act of interpretation also. Ang pagbabasa ng talata ay pagbibigay kahulugan din dito. Isa pang dahilan ay dahil sa pagkakaiba ng training ng mga nagtuturo. Totoo na lahat ng mga mananampalataya ay binigyan ng anointing ng Espiritu o kakayahan na unawain ang Biblia. Ngunit, hindi ito nangangahulugan na dahil may kakayahan na tayo, ay mauunawaan na natin automatically ang Biblia. Ibinigay na nga sa atin ang kakayahan na unawain ang Biblia, subalit kailangan pa rin natin na maayos na pag-aralan ang Biblia. Pananagutan ng Diyos na bigyan tayo ng kakayahan. Ibinigay na nga niya ito nang tayo'y tumanggap sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. Pananagutan naman natin na gamitin ang kakayahan na ibinigay sa atin. Pananagutan din natin na sundin ang mga rules of interpretation para maunawaan natin ang Biblia.
Hindi natin magagawa ang gagawin ng Diyos, ngunit hindi gagawin ng Diyos ang dapat nating gawin. Kaya mahalaga ang mga pagsasanay, katulad ng mga training seminars o pag-aaral sa Bible School para mahasa ang mga pastor o madisiplina sa pagsunod sa mga rules na ito. Sinasabi ko nga madalas sa mga churches na mamuhunan sa pag-aaral ng kanilang mga pastor. Kayo din po ang mapagpapala kapag mas equipped ang inyong pastor. Ako po ay mahilig sa photography. May mga kamera na ang tawag ay point and shoot. Ibig sabihin, kung ano ang lente na nakakabit sa kamera, yun lang ang magagamit mo sa pagkuha ng litrato. Hindi mo ito mapapalitan. Magagamit naman ito sa pagpipicture. Subalit, iba pa rin kapag pang-professional ang ating camera na interchangeable o maaaring palitan ng lente depende sa gusto mong kunan. Kung gusto mo na kunan ng mas malapitan ng bulaklak, maaari mong ikabit ang tinatawag na macro lens. Kung gusto mo na kunan ang mga malalayong bagay katulad ng mga ibon na nakadapo sa tuktok ng mataas na puno, maaari mo ikabit ang tinatawag na telephoto o zoom lens. Gamit mo man ay point-and-shoot camera o professional na camera, may makukunan kang larawan. Ngunit magkaiba sa detalye ng kuha. Mas maganda siyempre ang lens, mas madetalye ang kuha. Ganon din sa pag-aaral ng Biblia. Masasabi natin na mas may pagsasanay o training ang tagapagturo, mas magiging madetalye ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Hindi ko po minamaliit ang mga pastor na hindi nakapag-aral sa Bible School. Ine-encourage ko lang kayo na magbigay ng panahon sa mga pagsasanay. Mas maganda talaga kung makapag-aral sa Bible School ang isang pastor. Ang mabuti sa ating panahon ngayon, kung hindi makapasok sa Bible School o formal training, may mga non-formal na training na available. Marami pa nga sa mga trainings ay available online at libre pa. Panahon na lang at pagsisikap ang kailangan nating ibigay. Wala na tayong may kakatwiran na hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapagsanay. Inutusan nga tayo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Sagutin muna natin ang isa sa mga tanong patungkol sa 7 last words ng ating Panginoon. Noon ngang nakaraang mahal na araw, nagsagawa ng mga pangangaral patungkol sa 7 last words ng ating Panginoon. Madalas na ang paliwanag sa sinabi ng Panginoon na I thirst o nauuhaw ako sa John 19:28 ay nauuhaw daw ang Panginoon sa ating pagmamahal o hinahanap niya ang ating pananampalataya. Tama ba ang ganitong pagpapaliwanag? Ito ay bahagi ng aking naging serye patungkol sa 7 last words para sa Lifeway Church, kung saan ako'y naglilingkod bilang pulpit pastor. Nang sinabi ng Panginoon, my God, why have you forsaken me? Nagkamali ng intindi ang mga tao at hindi nila nakita na ito'y patungkol sa mga hula sa kamatayan ng ating Panginoon sa lumang tipan. And like the words, my God, why have you forsaken me? People have also misinterpreted it when the Lord said, I thirst. There are those who interpreted it symbolically sa kagustuhan nila na bigyan daw ng malalim na kahulugan nito. Ang kanilang pagpapaliwanag dito, the Lord was
thirsty for our love. Nauuhaw daw siya sa ating pagmamahal. But I believe na iba ang nais na ipakahulugan dito ng Panginoon sa ikalimang sinabi niya sa krus ng Kalbaryo. Sabi sa John chapter 19 verses 28 to 29, after this, Jesus, knowing that all was now finished, said, to fulfill the scripture, I thirst. A jar full of sour wine stood there, so they put a sponge full of the sour wine on a hyssop branch and held it to his mouth. Alam nyo, significant yung hyssop branch. Yun ang ginamit doon sa Passover na nung yung dugo ng tupa ay ipinahid sa hambat sombrero ng pintuan, ang ginamit po, hyssop branch. And note also that John pointed out that our Lord Jesus said, I thirst, in order to fulfill the scripture. Sa Psalm 22, nakita na natin na nung sinabi ng Panginoon, my God, why have you forsaken me? Ay itinuro niya na natutupad ang mga hula sa kanya sa Psalm 22 kung saan nakabanggit nga doon na pinagsugalan ng kanyang damit at ipinako nga siya. Makikita rin natin sa Psalm 22 yung prediction regarding sa kanyang pagkauhaw. Ang sabi sa verse 15, my strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to my jaws. You lay me in the dust of death. That means that he was so very thirsty, inihula sa Psalm 22 ang pagkauhaw ng Messiah sa krus. And the fact that they gave him sour wine is also a fulfillment of prophecy. Sabi sa Psalm 69:21, they gave me poison for food, and for my thirst they gave me sour wine to drink. Sabi nga sa isang commentary, the wording in John chapter 19 verse 28 indicated that Jesus was fully conscious and he was aware of fulfilling the details of prophecies. Sabi pa nga, the paradox of the one who is the water of life, dying in thirst is striking. Like Psalm 22, yung sinabi sa Psalm 69, for my thirst they gave me sour wine to drink. Psalm 69 is also a messianic psalm that predicted the coming of the Messiah. Sabi pa nga, Psalm 69 has strong messianic overtones. Sabi sa verse 3 ng Psalm 69, my throat is dried. Dito natin makikita na even on the cross, the Lord was quoting scriptures to declare to people that He is indeed the Messiah prophesied by the Bible. Na prophecies are being fulfilled right before their very eyes. Kaya nga, alam nyo mga kapatid, whenever we share the gospel with people, we should also declare that our Lord Jesus is the fulfillment of Old Testament prophecies. That He is the fulfillment of scriptures. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 15, verses 3 to 5, for I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that He appeared to Cephas or Peter and then to the 12. Na ang kamatayan ng Panginoon sa krus ay katuparan ng kasulatan, katuparan ng mga hula ng Biblia. Hindi aksidente ang kanyang pagkamatay. Ito po ay tinakda ng Diyos para po sa kabayaran ng ating kasalanan. Nawa, nakatulong po ang ating paliwanag. At kung may mga tanong pa po kayo, paki-post lang po sa comment section ng ating YouTube channel. Balik na tayo sa ating pagtalakay patungkol sa kung kanya-kanya nga ba tayo ng interpretasyon ng Biblia.
Madalas na itanong kung bakit may mga pagkakaiba ang mga pakahulugan sa salita ng Diyos, gayong iisa lang naman ang ginagamit na Biblia. Madalas ko naman isagot na hindi kasi nagiging consistent ang pagsunod sa rules of Bible interpretation. Halimbawa, isa sa mga rules ay ang pagtingin sa context o sa mga nauna at sumunod na mga talata upang makita kung ano ang gustong ipakahulugan. May mga pagkakataon na out of context o hindi ayon sa konteksto ng talata ang nagiging paliwanag dito. Isa pang rule ng Bible interpretation ay the clear interprets the unclear. The obvious interprets the obscure. Ang malinaw na mga talata ang magpapaliwanag sa mga hindi malinaw na talata. Ayon nga sa Making Sense of Bible Difficulties na isinulat ni Norman Geisler at Thomas Howe, when a given passage is not clear, we should never conclude that it means something that is opposed to another plain teaching of Scripture. Kung may hindi malinaw na talata, hindi natin dapat ipalagay na ang kahulugan nito ay sasalungat sa mga malinaw na talata. Ang mga malinaw na talata ang gagabay sa atin sa pag-intindi sa mga hindi malilinaw na talata. Kadalasan, ang ginagawa ng mga tinatawag na kulto o hidwang pananampalataya ay binabaliktad ang rule na ito. Mas binibigyang diin nila ang mga hindi malilinaw na talata ng Biblia. Nagbigay babala na si Apostol Pedro tungkol sa ugali ng mga bulaang guro na pagbaluktot sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Peter chapter 3 verse 16, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, may ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ginagamit ng mga bulaang guro ang mga mahirap unawain na mga talata ng Biblia upang isulong ang kanilang mga maling katuruan. Subalit ayon nga kina Geisler at Howe, we should not build a doctrine on an obscure passage. Hindi natin dapat gawing batayan ng anumang katuruan ang mga hindi malinaw na mga talata. Halimbawa, may religious group na nagtuturo ng baptism for the dead. Para sa kanila, maari pang maligtas ang mga namatay na. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapabautismo ng kanilang mga buhay na kamag-anak para sa kanila. Kumbaga, ito ay proxy baptism. Kung ako ay kaanib ng kanilang grupo, maari akong magpabautismo para sa namatay ko na mga mahal sa buhay na hindi naging kaanib noong sila ay buhay pa. Ibinatay nila ito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 29. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Kung hindi gayon, anong gagawin ng mga tumatanggap ng bautismo para sa mga patay? Kung ang mga patay ay hindi na muling bubuhayin, bakit pa sila binabautismuhan para sa kanila? Subalit, itinuturo nga ba ng talatang ito na maaari tayong magpabautismo bilang proxy o para sa mga namatay na upang sila ay maligtas din? Marami talaga
at magiging magkakaiba ang paliwanag sa talatang ito sapagkat isa ito sa mga isinulat ni Pablo na mahirap unawain. Ayon nga sa bilang ng The Bible Knowledge Commentary, umaabot ng hanggang 200 ang naging paliwanag dito. 200 magkakaibang paliwanag. Ito ba'y nagtuturo ng proxy baptism? Ito ba'y tumutukoy sa mga tao na nahimok magpabautismo dahil sa patotoo ng mga Kristiyanong namatay? O may iba pa itong kahulugan? Ang context ng 1 Corinthians 15 ay ang pagpapatunay ni Pablo na totoong may magaganap na muling pagkabuhay sa mga patay sapagkat ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Noong panahon na yon, maraming mga hindi naniniwala sa resurreksyon. Isa nga sa mga patunay na ibinigay ng apostol ay ang bautismo para sa mga patay. Muli, basahin natin ang 1 Corinthians 15:29. Kung hindi gayon, anong gagawin ng mga tumatanggap ng bautismo para sa mga patay? Kung ang mga patay ay hindi na muling bubuhayin, bakit pa sila binabautismohan para sa kanila? Ang paliwanag ni Pablo, kung walang muling pagkabuhay ng mga patay, bakit may nagaganap na bautismo para sa mga patay? Wala nang ibang talata sa Biblia kung saan tinalakay ang bautismo para sa mga patay. Dito lang ito nabanggit ni Pablo. Kaya nga, hindi ito dapat gawing batayan ng katuruan. Lumalabas na hindi din ito dapat maging batayan para isagawa ito sa iglesia. Kaya, ano talaga ang kahulugan nito? Pansinin nating mabuti ang sinabi ni Pablo. Kung ang mga patay ay hindi na muling bubuhayin, bakit pa sila binabautismuhan para sa kanila? Gumamit si Pablo ng third person pronoun, sila. Kung ito'y gawain ng unang iglesia noon, bakit hindi niya ginamit ang mga salitang tayo o kami? Ang sabi, sila, hindi tayo. Ang sabi, sila, at hindi kami. Hindi naman sinabi ni Pablo na bakit pa tayo binabautismuhan para sa kanila. Hindi naman niya sinabi na bakit pa kami binabautismuhan para sa kanila. Ang sinabi ni Pablo, kung ang mga patay ay hindi na muling bubuhayin, bakit pa sila binabautismuhan para sa kanila? Lumalabas na may gumagawa nga noon ng bautismo ng mga patay. Ngunit hindi ito ginagawa ng mga Kristiyano noon. Kung paano at kung para saan ang bautismo para sa mga patay, makikita na hindi ito ginagawa ng unang iglesia. Ayon nga sa The Bible Knowledge Commentary, it is clear from the context, however, that Paul distinguished his own practice and teaching from that described here. He merely held up the teaching of being baptized for the dead as a practice of some who denied the resurrection. It was likely that some in Corinth were propounding a false view of baptism which Paul took up and used as an argument against those who denied the resurrection. Part of the rites of initiation into this pagan religion were washings of purification in the sea, without which no one could hope to experience bliss in the life hereafter. Kumbaga, ipinapakita ni Pablo ang salungatan sa itinuturo ng mga pagano at ng kanilang ginagawa. Kung hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay, bakit nila isinasagawa ang pagbabautismo sa mga patay?
Bukod pa doon, malinaw na itinuturo ng Biblia na hindi nakapagliligtas ang mga gawa katulad ng bautismo sa tubig. Ayon sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang malinaw na mga talatang katulad ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9 ang dapat magpaliwanag sa mga hindi malinaw na talata katulad ng 1 Corinthians chapter 15 verse 29. Meron po muna tayong ipapakisuyo bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay. Kung napagpapala po tayo sa ating mga natututunan dito sa Expositors Edition, maaari po bang pakilike at pakishare ang ating mga episodes dito sa YouTube? At para wala po tayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Balik na tayo sa ating talakayan. Binigyan din natin ang isa sa mga rules of interpretation na the clear interprets the unclear. The obvious interprets the obscure. Ang malinaw na mga talata ang magpapaliwanag sa mga hindi malinaw na talata. Kadalasan kasi, ginagamit ng mga bulaang guro ang mga hindi malilinaw na talata na batayan sa kanilang mga maling katuruan. May mga pagkakataon naman na akala ay malinaw na ang talata, subalit lumalabas na hindi pala ayon sa context ang pagkakaintindi. Isang halimbawa ay ang Matthew 24 verse 13. Babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition. Subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. May mga nagtuturo na nawawala ang kaligtasan. Para sa kanila, ang talatang ito ang malinaw na patunay na kapag hindi nagtiis hanggang wakas, mawawala nga ang kaligtasan. Ang pananatili daw ng kaligtasan ay nakabatay sa pagtitiis hanggang wakas. May iba namang nagtuturo na hindi nawawala ang kaligtasan. Ganito naman ang paliwanag nila sa Matthew chapter 24 verse 13. Ang magtiis hanggang wakas ang maliligtas, sapagkat ang ligtas, ang mananampalataya, ay magtitiis hanggang wakas. He who endures to the end will be saved, because the saved will endure to the end. Hindi natin layunin ngayon na talakayin kung nawawala nga ang kaligtasan o hindi. Sa ibang pagkakataon na lang po natin ito pag-usapan. Ang ating pag-uusapan ay kung tama ba ang kanilang pagkakaintindi sa Matthew chapter 24 verse 13. Mahaba na ang ginugol na panahon sa naging debate tungkol dito at marami ng papel at tinta ang nagamit sa pagtalakay sa talatang ito. Basahin po natin ang talatang ito muli. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ang issue dito ay ang pagkakagamit sa salitang maliligtas. Ito po ba ay tumutukoy sa eternal salvation o kaligtasan mula sa impyerno at kaligtasan para makapasok sa langit? Sapagkat ito ang madalas na pagkakaintindi sa salitang maliligtas
sa Matthew 24:13. Subalit, lumalabas na hindi ito talaga ang pagkakagamit ng salitang maliligtas sa context ng Matthew 24. Basahin natin ang immediate context mula verse 7. Sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Magkakaroon ng tagutom at mga lindol sa iba't ibang dako. Ngunit ang lahat ng mga ito ay pasimula lamang ng matinding paghihirap. Pagkatapos ay ibibigay kayo sa kapighatian at kayo'y papatayin. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Maraming tatalikod, magtataksil, at mapupuot sa isa't isa. Maraming bulaang propeta ang lilitaw at ililigaw nila ang marami. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Subalit, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Pansinin natin na ang context ay ang matinding kahirapan na darating sa mga huling araw. Sa panahong iyon, makakaranas ang mga mananampalataya ng pag-uusig. Sila'y kapupuotan ng maraming bansa na mauuwi pa sa pagpatay sa kanila. May mga magpapakilalang mananampalataya na tatalikod at magtataksil sa mga kapatiran. Marami ang maililigaw ng mga bulaang propeta at manlalamig ang kanilang pag-ibig sa Panginoon at sa kapatiran. Subalit, pansinin po ninyo ang conjunction. Subalit, sa kabila na may pag-uusig, pagpatay, pagtalikod at panlalamig, subalit ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Lumalabas na banta sa buhay, physical life, ang pinag-uusapan sa context. Kung kaya makikitang hindi eternal salvation ang nakataya sa pagtitiis hanggang sa wakas, kundi physical survival. Akala ng mga nanlamig ay maisasalba o maililigtas nila ang kanilang mga sarili sa pag-uusig sa pamamagitan ng pagtalikod sa pananampalataya. Ngunit ang pangako ng Panginoon ay ang magtiis hanggang sa wakas, ang manatili sa pananampalataya hanggang sa wakas, ang talagang makakasurvive o maliligtas sa matinding kapigatian na magaganap sa sanlibutan. Malinaw sa context na physical survival at hindi eternal salvation ang tinutukoy sa Matthew 24 verse 13. Kaya wala talaga itong kinalaman sa issue kung nawawala o hindi ang eternal salvation. Ganito rin ang naging conclusion ng The Bible Knowledge Commentary. Those who remain faithful to the Lord until the end of that period of time will be saved. That is, delivered. This does not refer to a personal effort at endurance that results in one's eternal salvation, but to physical deliverance of those who trust in the Savior during the tribulation. They will enter the kingdom in physical bodies. Ang naging problema kasi, kaagad na inakala na eternal salvation ang pinag-uusapan nang mabasa ang salitang maliligtas sa Matthew 24:13. Kaya nga sinabi na natin that the act of reading is an act of interpretation. Sa ating pag-aaral ng Biblia, huwag nating isipin agad na alam na natin ang kahulugan ng mga salitang ginamit sa talata. Mahalagang
aralin muna nating mabuti kung ano nga ba ang context ng talata at kung paano nito ginamit ang mga salita para makita natin ang talagang pakahulugan nito. Mabigat talaga ang pananagutan nating mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Hindi lang natin pananagutan na magturo ng wasto, pananagutan din natin na maging huwaran sa wastong pag-aaral ng Biblia. Kung paano natin kasi ipaliwanag ang Biblia, hindi lang kahulugan ng Biblia makukuha mula sa atin ng ating mga tagapakinig, kundi pati sa kung paano natin na-interpret ang salita ng Diyos. Kung makita nila na maingat nating tinitingnan palagi ang context, kung makita nila na tapat tayong sumusunod sa mga rules of Bible interpretation, ganun din ang kanilang gagawin sa kanilang pagbabasa ng Biblia. Kaya sa ating pangangaral, wag lang nating isipin kung paano ipangangaral ang kahulugan ng salita ng Diyos. Ipakita din natin kung paano natin nakita ang kahulugan. Para kapag nag-aral ang ating mga tagapakinig ng Biblia, ganun din ang kanilang gagawin. Titingnan din nila ang context. Susundin din nila ang mga rules of Bible interpretation. Ayon nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang pag-aaral dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.